Walang tigil ang pag-iyak ni Rosenda dahil tinangay ng aswang na umatake sa kanila ang anak niyang si Cholo. Parang may nakasakal sa kanyang lalamunan at may nakadagan sa kanyang dibdib sa bigat na kanyang nararamdaman. Itay! Ang anak ko! Kung anong gawin ng aswang na yun kay Cholo? Nangako sina Lucrecia at Epifanio na gagawin nila ang lahat para mailigtas ang aking apo. Yun na nga po, Itay eh. Sila ang gagawa ng paraan. Paano kung hindi na nila ibalik si Cholo? Anak, ikaw na rin ang may sabi na si Epifanio ang tatay ni Cholo. Yun nga po ang ikinakatakot ko. Dahil baka kunin ni Sir Epifanio si Cholo. Hindi ko po kaya mawala ang aking anak, Tay. Ikamamatay ko po yun. Huminahon ka, Rosenda. Ang mahalaga muna sa ngayon ay kung paano maililigtas sa kamay ng aswang na yun ang aking apo. Hayop siya. Ano bang kailangan ng halimaw na yun sa aking apo? Yan din ang palaisipan sa akin, Rosenda. Baka patayin niya ang anak ko, Itay. Sa tingin ko naman ay hindi niya gagawin yon. Kailangan niya si Cholo ng buhay. Kaya ramdam kong hindi niya yun gagawa ng masama. Sana nga totoo ang sinasabi niyo. Gusto ko tuloy sisihin ang sarili ko, anak. Kasalanan ko. Humihingi ako ng tawad sa iyo, anak. Tay, bakit niyo naman sisisihin ang sarili niyo? Kung hindi ko kinuha sa kanya yung kwintas, hindi siya basta-basta matatangay ng aswang na yun at may magagamit sana siya para labanan ng halimaw. Wala na pong magagawa kung sisisihin niyo ang sarili niyo, Tay. Ang kailangan po nating gawin ngayon ay mag-isip ng paraan kung paano maililigtas ang aking anak. Samantala sa lugar na kung saan dinala ni Crisologo ang batang si Cholo, ay itinali niya ang paa at kamay ng bata upang mapigilan ang pagwawala nito. Sino ka ba? Ba't mo ako dinala rito? Ba't mo ako itinali? Crisologo, yun ang pangalan ko, Cholo. Ikaw yung aswang na tumangay sa akin. Ngayon nasaan yung tao ka na? Tama ka. At marami ka pang hindi nalalaman. Pero huwag kang mag-alala. Wala akong gagawin na masama sa'yo. Lalong hindi ko planong kainin ka. Pwede tayong maging magkaibigan. Mang Crisologo, parang awa niyo na po. Pakawalan niyo na lang po ako. Ayoko po rito. Pasensya ka na, bata. Dahil hindi ko pwedeng gawin ang ipinapakiusap mo sa akin. Mananatili ka dito sa lugar ko. Ano bang kailangan niyo sa akin? Malalaman mo rin yun, bata. Malalaman mo rin. Nakikiusap po ako. Ibalik niyo na po ako sa nanay ko. Sabi ko naman sa'yo, hindi maaari ang gusto mong mangyari. Siguro po, gusto niyo po akong ipatubos ang nanay at lolo ko. Kaya niyo ako kinuha. Pero Mamang Crisologo, wala po kaming pera. Ang meron lang po kami ay mga alagang kambing. Mas mabuti kung tatahimik ka na lamang, bata. Magpahinga ka na muna. Matulog ka. Ayoko. Hindi ako matutulog. Baka mamaya hindi na ako magising dahil papatayin mo ako. Hindi ko gagawin yun. Dahil mas kailangan kita ng buhay. Kaya walang masamang mangyayari sa'yo. Sa sinabing yon ni Crisologo, ay hindi malalagay sa panganib ang buhay ni Cholo dahil po protektahan siya ni Crisologo, lalo na't dapat mamalaging buhay ang bata. Sa lugar na kinaroroonan naman nina Epifanio at Lucrecia, nahirapan silang sundan si Crisologo. Hindi nila makita ang kinaroroonan nito at kung saan dinala si Cholo. Hayop na Crisologo na yun. Hindi na naawa sa bata. Ba't kinuha niya ang bata, Epifanio? Hindi ko rin alam, Lucrecia. Ang buong akala ko ay patay na ang taong yun.
Pero buhay na buhay pa pala siya. Bakit nagbalik pa siya? Bakit nagbalik pa ang hayop na yon? Malamang, ikaw ang sadya niya. Kaya nagparamdam siyang muli. Hayop siya. Pagkatapos siyang lokohin ng aming papa, may kapal pa siya na mukhang magbalik. Dahil alam niyang wala na ang papa niyo. Napatay na. Kaya nga iba ang kutob ko sa pagbabalik niya, Lucrecia. Ano bang iniisip mong dahilan kung bakit nagpakita pa siya muli? Bakit ang anak mo ay idadamay niya sa kung anumang pinaplano niya? Yun nga ang nakakagalit, Lucrecia. Pati ang walang kinalaman na bata ay isinasangkot niya. Ang kailangan ay malaman natin kagad kung saan siya nagtatago. Lalo na't hawak niya ang anak mo. Kung kailan nasa atin na ang pagkakataon para makasama si Cholo, saka biglang nakialam naman si Crisologo. Abay dapat niyang pagbayaran ang pakikialam niya. Kaya gagawin ko ang lahat para matagpuan siya. Sisingling ko siya sa gulong dinala niya sa atin. Sanhi ng pagkawala ni Cholo. Bukod sa Lolo Victor at inay ng bata, ang isa pang labis na nalungkot ay ang kaibigan niyang si Ding. Nakarating sa kanya ang nangyari sa kaibigan na tinangay si Cholo ng isang aswang. Kawawa naman ang kaibigan ko. Paano ko kaya siya matutulungan? Uy, Ding! Ang lalim naman ang iniisip mo. Iniisip ko kasi ang kaibigan ko, Mitoy eh. Bakit? Ano nangyari kay Cholo? Hindi mo pa ba alam, Mitoy? Ang alin ba? Saka, hindi kasi ako mahilig sa chismis. Gaya niyo ng kaibigan mo eh. Sus, nagsalita ang hindi mahilig sa chismis. Huwag ka nga. Ikaw talaga, Mitoy. Ikaw pa ba? May mga kapitbahay nga kayong nag-aaway dahil sa ginagawa mong fake news eh. Uy, hindi ah. Teka nga, nasan ba kasi ang kaibigan mo si Cholo? Oh, akala ko ba hindi ka mahilig sa chismis? Tapos ngayon, nagtatanong ka. Bakit? Chismis ba yung tungkol sa kaibigan mo? Hindi. Kasi totoong tinangay siya ng aswang. Ano? Ibig mo sabihin, tinangay ng aswang si Cholo? Oo, Mitoy, tama ka. Sana nga, ikaw na lang ang tinangay ng aswang eh. Aba, ayos ka rin eh no? Bakit ako ang gusto mong tangayin ng aswang? Para mawala na ang bully na kagaya mo. Wala ka namang ginawa kundi ang manginis, di ba? Kaya dapat, ikaw na lang ang kinuha ng aswang. Saka, solve na solve sila sa'yo. Sa laki ba naman ng katawan mo na yan? Marami siya makakain. Mabubusog siya. Kita mo itong taon to? Asar ka rin eh no? Itong katabaan ko na naman ang nakita mo. Pero Ding, bakit si Cholo tinangay ng aswang? Hindi ko nga rin alam, Mitoy. Sana nga alam ko kung saan siya dinala eh. Ha? Bakit? Anong gagawin mo kung alam mo kung saan siya dinala? Siyempre, ililigtas ko ang kaibigan ko. Kaya lang, wala akong superpowers para iligtas siya eh. Kaya siguro, ipagpipray ko na lang siya na walang masamang nangyari sa kanya. Isang araw pa lamang ang lumipas mula ng tangayin ng aswang si Cholo. Subalit, pakiramdam ni Rosenda ay taon na yun. Halos wala siyang tulog sa magdamag na lumipas. Ang tanging laman ng isip niya ay ang nawawalang anak at kung anong kaya niyang gawin para ito ay iligtas. Hindi niya kayang maghintay na lamang ng balita at umasa sa ipinangako ni na Lucrecia at Epifanio. Bilang isang ina, ay dapat siyang kumilos at gumawa ng sariling paraan. Tay, hindi ko po kayang manahimik at maghintay na lamang. Lumilipas po ang oras. Baka lalo lang malagay sa panganib ang buhay ni Cholo. Naiintindihan kita, anak. Ako man ay hindi na rin mapalagay. Dapat na po tayong gumawa ng paraan. Alam kong may magagawa ang kwintas na sinasabi nyo. Gagamitin po natin yan, Itay. Naisip ko na yan, anak. Kung ganun ay kumilos na po tayo. Oo, Rosenda. Hahanapin natin si Cholo. Salamat po, Tay. Alam kong hindi niyo rin po kayang pabayaan ang inyong apo. Oo naman. Apo ko si Cholo. At mahal na mahal ko ang batang yon.
Kaya pagkatapos na mag-usap ng mag-ama, ay inihanda nila ang kanilang mga kailangan para hanapin ang apo na tinangay ng aswang. Handa silang ilagay sa panganib ang kanilang buhay para iligtas ang bata. Bagamat walang katiyakan kung saan nila hahanapin ang aswang na tumangay sa bata, ay nananalig sila na tutulungan sila ng kwintas na nagtataglay ng mutya ng kambing. Lalo na't maraming ulit ng pinatunayan nito ang kakayahan para magligtas at gamitin ito laban sa mga kampon ng kadiliman. Kung saan-saan na tayo nagpunta, anak. Nagtanong-tanong na rin tayo tungkol sa posibleng pinamumugaran ng aswang. Pero wala silang masabi. Anong klaseng aswang ba yun? Bakit walang nakakaalam? Maaaring hindi siya katulad ng aswang na madalas gumagala para mambiktima. Kung ganun pala, sila Sir Epifanio at Ma'am Lucrecia lamang ang posibleng makaalam na kinaroroonan ng aswang na yon. Dahil kilala nila. Ganun na nga. Kaya wala tayong magagawa kundi ang makipagtulungan sa kanila. Pero tay, hindi pa po sila nagbabalik. Hindi pa sila uli nagpapakita sa atin. Maaaring ginagawa rin nila ang kanilang makakaya, anak. Importanteng malaman natin kung saan nagtatago ang aswang na yon. Oo, anak. Dahil kailangan maibigay kay Cholo ang kwintas na hawak ko. Malaking tulong ito para makatiyak tayo na hindi siya mapapahamak. Samantala, nahanap din nina Epifanio at Lucrecia ang kinaroroonan ni Crisologo. Nagulat pa ang huli nang pagbukas niya ng pinto ng kanyang bahay ay agad na nabungaran ang mag-asawa. Anong ginagawa niyo rito? At talagang ikaw pa nagtanong sa amin ng ganyan? Natural lamang na hahanapin ka namin, Crisologo, dahil sa gulong ginawa mo. Nasaan ang bata? Nasaan si Cholo? Pakawalan mo ang bata. Huwag mo siyang idamay sa anumang galit mo sa akin. Kung mag-utos ka, para bang basta ko nalang pakakawalan ng bata? Dahil wala siyang kinalaman sa anumang problema mo kay Epifanio. Si Cholo ang alas ko. Buti na nga lang pala at nalaman ko kagad na nagkaroon ka ng anak sa dati niyong kasambahay, Epifanio. Kaya may magagamit ako sa plano ko. Ano bang gusto mo mangyari, Crisologo? Ano bang kailangan mo? Maliit na bagay lang naman. Ano nga yun? Sabihin mo! Ang ipinamana ng namatay nating papa para sa akin, hindi mo pa ibinibigay. Kayamanan? Baliw ka na nga, Crisologo. Baliw ka na! Nang dahilan doon nagkakaganyan ka. Ikaw ang baliw! Ikaw ang baliw, Epifanio! Wala ka nang aasahan pang mana. Dahil ang para sa'yo ay kinuha mo na. Baka nakalimutan mo na na bago pa namatay ang papa natin, pilit mo nang kinuha ang para sa'yo at ginamit mo yun sa kung saan, sa kapritsyo mo. Parte lang ang ibinigay sa akin ni Papa noon. Hindi buo. Kulang yun, Epifanio. Mas malaki ang binigay niya sa'yo. Natural. Dahil ako ang tunay na anak. Kaya mas malaki at buo ang para sa akin. Pero anak din ako, Epifanio. Anak ka sa labas si Papa. Magkaiba ang ating mama. Mas malaki ang yamang napunta sa akin dahil yun sa yaman mula kay Mama at Papa. Ang sayo, kalahati lang ng yaman ni Papa. Hinati yun para sa ating dalawa. Kahit ano pang paliwanag gagawin mo, wala akong pakialam. Ang kailangan ko ngayon ay magkaroon ng bahagi sa anumang meron ka. Napakasakim mo, Crisologo. Sakim ka. Gusto mo pang kunin ang para sa aking anak? Bakit? Hindi mo ako mapagbibigyan? Hindi. Hindi kailanman. Dahil malaking kahangalan ang gusto mo mangyari. Pwes, kung magmamatigas ka, hindi mo na rin makikita ang anak mo. Hawak ko ngayon ang buhay niya. Isang bala lang siya. O di kaya ay isang kagat ko lang sa leeg niya. Mamamatay na siya. At ipapakita ko pa sa'yo kung paano ko gagawing hapunan ng laman loob ng kinasasabikan mong anak. Napakahayop mo,
Hindi mo gagawin yun, Crisologo. Hindi mo gagawa na masama ang anak ko. Oo naman. Pero sabi ko nga, sa isang kondisyon. Hindi ka naman siguro mahirap pumintindi, hindi ba? Epipanyo, huwag kang maniwala sa kanya. Baka mamaya sinasabi niya lang yon. Kapag pumayag ka sa ibig niya, hindi pa rin niya ibibigay ang bata. Lucrecia, marunong akong tumupad sa usapan. Masamang aswang ka, Crisologo. Ganid ka. Kaya paano namin yun mapanghahawakan? Meron pa rin naman akong isang salita, Lucrecia. O ano, Epipanyo? Ibibigay mo na ba ang hinihingi ko? Kapalit ng anak mo kay Rosenda? Natahimik si Epipanyo. Hindi ganun kadali ang ibig mangyari ng taong kausap niya. Hindi maliit na bagay yun. Isa pa, ang nais nitong kunin ay ang yamang maipamamana niya sa kanyang anak na si Cholo, na ngayon ay bihag ni Crisologo. Hindi ka na nagsalita, Epipanyo. Nanghihinayang ka ba? Napakasakim mo, Crisologo. Napakasakim mo. Kung talagang mahalaga sa'yo ang buhay ng anak mo, at kung mahal mo siya, at gusto mo siyang makasama, hinding-hindi mo panghihinayangan ang hinihingi ko sa'yo. Hayop ka. Napakasama mo, Crisologo. Dapat pala, hindi ka nalang kinupkup ni Papa. Hindi ka na niya pinatira sa bahay, at hindi ka na niya kinilalang anak. Ano? Babalikan pa ba natin ang nakaraan? Gusto mo pa bang balikan ang matagal nang nakalipas? Dahil yun ang naging maling desisyon ni Papa. Ang tanggapin ka niya at papasukin sa buhay namin. Magiging malaking problema ka lang palang, hayop ka. Crisologo, basta tiyakin mo lamang na wala kang gagawing masama sa anak namin. Wala kayong dapat na ipag-alala. Dahil iingatan ko siya ng gusto. Hindi ko nga siya pinapadamuan sa lamok eh. May katapusan din ang pagiging gahaman mo. Bakit ba, Epipanyo? Ano bang mahirap sa inihingi ko? Bagay lamang yun. Hindi ko kinukuha ang lahat. Sabi ko nga sa'yo, nakuha mo na ang para sa'yo. Paulit-ulit ka naman eh. Kaya nga humihingi ako. At ang magiging kapalit nun ay ang kalayaan ni Cholo. Ang kalayaan ng anak mo. Pero huwag kang mag-alala. Hindi kita mamadaliin. Kahit paano ay makapaghihintay pa naman ako. Kaya lang, huwag masyado matagal dahil madali akong mainip. Inaasahan ko na sa susunod nating pag-uusap ay nakapagdesisyon ka na. Dapat papabor yun sa gusto ko. Dahil kung hindi, hindi mo na makikita ang anak mong si Cholo kahit kailan. Natagpuan nga ni na Epipanyo at Lucrecia ang lugar ni Crisologo. Subalit, bigo pa rin silang makuha ang bata. Dahil sa ibig mangyari ng kapatid sa labas na si Crisologo, kayamanan ang nais niya, kapalit ng kalayaan ng bata. Bagay na hindi madaling desisyonan. Pagkatapos ng naging pag-uusap ni na Crisologo at ng mag-asawa at nakaalis na sila, ay kinausap naman ito ang bata. Nakakadena ang mga paa ni Cholo para hindi ito makatakas. Kanina lamang ay meron akong bisita, Cholo. Sino pong bisita niyo, Mang Crisologo? Ang iyong mama at papa. Po? Wala po akong mama at papa. Ang meron po ko, nanay at lolo Victor. Oo nga naman. Lumaki ka nga pala nakasama mo ang nanay Rosenda mo at lolo Victor mo. Opo, kasi nga po, wala po akong tatay. Siya nga naman. Hindi mo pa nga pala alam ang totoo. Ang katotohanan tungkol sa pagkatao mo, Cholo. Ha? Ano pong ibig niyo sabihin, Mang Crisologo? Meron kang ama, Cholo. Meron kang ama. Alam ko na po yun. Kaya alam po, ayaw naman pong sabihin sa akin ni nanay. Saka,
Hindi ko pa po siya nakikilala. Nakilala mo na siya, Cholo. Nakita mo ba ang mag-asawang kasama ng nanay at lolo mo? Opo, ang sabi po ni nanay, ninang at ninong ko po sila. Ang totoo, papa mo ang lalaking yon. Siya ang tunay mong ama. Po, pero mga aswang po sila eh. Papa mo siya, Cholo. Yun ang katotohanan. Aswang ang tatay mo. At kaya nga sila nagpakita sa nanay Rosenda mo. Dahil ang gusto nila ay kunin ka na. Kung tatay ko po yun, bakit iba po ang nanay ko at hindi ang asawa niya? Maaari mo rin siyang maging nanay. Pero Cholo, ganun talaga. Minsan, hindi magkasama ang nanay at tatay. Pero ang tungkol sa bagay na yan ay maiintindihan mo rin. Pagdating ng panahon, ang gusto ko lang malaman mo ngayon ay kung sino ang tunay mong tatay. At yun nga ay si Epipanyo. Sabi niyo po, gusto nila akong kunin sa nanay ko. Oo. Ikaw, gusto mo bang kunin ka nila at ilayo sa nanay at lolo mo? Ayoko po, ayoko. Hindi ko pwedeng iwan ng nanay at lolo ko. Kaya please lang po, pakawalan niyo na po ko. Kasi nag-aalala na po sa akin sila nanay at lolo. Miss na miss ko na nga po sila eh. Gusto ko na po silang makita at makasama. Pasensya ka na, Cholo. Dahil ang kalayaan mo ay nakadepende sa sinasabi kong tatay mo, si Epipanyo. Siya ang makapagsasabi kung kailan kita palalayain. Paano po, Mang Crisologo? Kapag pumayag siya na ibigay sa akin ang aking hinihingi sa kanya. Eh ano po bang hinihingi niyo sa kanya? Sa amin na lang yon, Cholo. Kami na ng Papa Epipanyo mo ang nagkakaintindihan tungkol sa bagay na yon. Sapagkat nangako si Epipanyo at Lucrecia na sila na ang bahala upang mailigtas at makuha si Cholo sa aswang na si Crisologo. Kaya nakipagkita sila kina Rosenda at Lolo Victor upang ipaalam ang balita. Natagpuan niyo na pala kung saan ang halimaw na kumuha sa anak ko. Ba't di niyo pa rin siya iniligtas? Kung gusto nyo, samahan nyo ko. Ako ang haharap sa aswang na yon. Hindi ako natatakot sa kanya. Hindi ganun kadali yun, Lolo Victor. Parang awa mo na, Epipanyo. Iligtas mo ang anak ko. Ibalik mo na siya sa amin, maawa ka. Rosenda, nangako kami sa iyo at gagawin namin ang lahat. Pero kailan? Lumilipas ang mga araw. Hindi bang sabi mo kapatid mo siya sa ama, Sir Epipanyo? Bakit kinuha niya si Cholo? Ano ba kailangan niya sa anak ko? Rosenda, ginagamit niya ang bata para sa kanyang nais na kunin sa akin. Ano yun? Kayamanan, Rosenda. Kayamanan. Bahagi ng kayamanan ni Epipanyo, kapalit ng kaligtasan ni Cholo. Dahil sa kayamanan mo, pati buhay ng anak ko nasa panganib. Kung mahalaga sa iyo ang bata, hindi mo siya hahayaang mapahamak. Kawawa naman ang apo ko. Wala siyang kamalay-malay na hostage pala siya. Ginawa siyang pamalit sa kayamanan na ibig kunin ng aswang na yon. Kapag hindi mo na ibigay ang gusto ni Crisologo, ibig sabihin, papatayin niya ang anak ko. Nakikiusap ako, Sir Epipanyo. Huwag mong hayaang mapahamak ang anak ko. Pilit na binabasa ni Rosenda ang mga mata ng kausap ang desisyon ng mga ito. Kung handa ba nilang ibigay ang hinihinging ransom para sa kaligtasan ni Cholo. Hindi ko kayang makita na mapahamak ang anak ko. Kaya ako naman ngayon ang makikipagkasundo sa inyo. Rosenda, anak, anong pakikipagkasundo ang pinaplano mo? Tay, ito na lamang po naiisip kong paraan para matiyak na papayag sina Sir Epipanyo at Ma'am Lucrecia na ibigay sa halimaw na yun ang kailangan kapalit ng kalayaan ni Cholo. Kapag nailigtas niyo ang buhay ng anak ko gamit ang kayamanan niyo na hinihingi ng aswang na yon, payag na akong ipaubaya sa inyo ang anak ko. Anak, ano ba sinasabi mo?
Tay, handa po ako magsakripisyo. Handa ako mawalay sa akin ang anak ko. Huwag ko lang siyang makitang walang buhay at naging biktima ng aswang na yon. Kahit hindi ko na makasama ang anak ko ay tatanggapin ko. Basta matiyak ko lang na buhay siya. Kaya mo ba yon, anak? Kakayanin ko po, Tay. Kakayanin ko. Para sa kaligtasan ni Cholo. Mahal na mahal ko ang anak ko. Mas mahalaga ang buhay niya kaysa sa pagsasama naming dalawa. Sa sinabi ni Rosenda, ay agad ding nakapagdesisyon sina Epipanyo at Lucrecia. Yun na nga ang pagkakataong hinihintay nila. Hindi na sila mahihirapan pa para kunin ang bata dahil kusa na itong isusuko sa kanya ni Rosenda. Ibibigay na sa kanila si Cholo. Rosenda, minsan na tayo nagkaroon ng kasunduan at sinira mo yon. Alam ko po, ma'am. Pero ngayon, wala na po akong magagawa. At hindi ko yun maaaring sirain. Bayag ako sa mga sinasabi mo, Rosenda. Ligtas na ibibigay sa akin ni Crisologo si Cholo. Pero gaya na sinabi mo, sa amin na ang bata. Opo. Makakasama niyo po siya. At kayo na ang bahala sa kanya. Pangako ko po sa inyo. Ipapaubaya ko na po sa inyo ang anak ko. Basta mabuhay lang siya. Habang nangangako si Rosenda sa mag-asawa, ay nag-uunahan sa pag-agos ang luha sa kanyang mga mata. Napakasakit sa kanya ng desisyon na yon, ang kasunduang binitiwan niya. Subalit yun na lang ang tanging paraan upang matiyak niyang hindi mapapahamak ang kanyang pinakamamahal na anak na si Cholo. Dahil sa naging desisyon ni Rosenda, hindi siya makatulog ng gabing yon. May mga sandali pa ring hindi niya mapigilan ang umiyak, lalo na kapag naiisip niyang hindi niya na makakasamang muli ang anak. Sa isipan niya ay humihingi siya ng tawad sa kanyang anak. Sorry, anak. Patawarin mo si nanay. Kailangan kong gawin yun para sa kaligtasan mo. Mapalayo ka man sa akin, pero alam kong buhay ka. At kung magkakaroon ng pagkakataon, ay maaaring magkita pa tayong muli. Sana lang, hindi ka galit sa akin, anak. Hindi ka magagalit kay nanay. Halos sumabog ang dibdib ni Rosenda habang naiisip na di na makakasama pa ang anak niya. Pero bilang isang ina, ay handa siyang magsakripisyo. Handa niyang tiisin ang lahat, gaano man yon kasakit. Samantala, walang pagsidlan naman ng kasiyahan si Crisologo sa natanggap niyang balita mula kay Epipanyo. Sabi ko na nga ba, hindi niya matitiis ang anak niya. Bakit masaya po kayo, Mang Crisologo? Dahil pumayag din siya. Sino po? Ang papaipipanyo mo, Cholo. Handa na niyang ibigay ang hinihingi ko. Eh di ibig sabihin po nun, Mang Crisologo, pakakawalan niyo na po ko. Makakabalik na po ko sa nanay at lolo ko. Hindi ko alam. Teka, pero sabi niyo po kapag ibinigay na po ang hinihingi niyo, makakalaya na po ko. Oo, dahil nga marunong akong tumupad sa kasunduan. Pero ba't hindi niyo po alam kung makakabalik na po ko sa nanay at lolo ko? Posible kasing may ibang plano si Epipanyo. Gaya ng naging kasunduan ni na Epipanyo at Crisologo, na bahagi ng kayamanan niya ay ibibigay niya kapalit ng kalayaan ni Cholo. Kaya nagdeposito si Epipanyo ng malaking halaga sa bank account ng kapatid sa ama. Nang maging maayos ang pagtatransfer ng halaga sa bank account ni Crisologo, ay inasikaso na kagad niya ang bata upang ibigay ito sa mag-asawa. Pakakawalan niyo na po ko, Mang Crisologo? Oo, Cholo. Kaya maligo ka at magbihis. Bumili ako ng bago mong damit para yun ang isusuot mo. Uuwi na po ako kina nanay. Sabi ko nga sa'yo, desisyon ng Papa Epipanyo mo ang masusunod. Dinala ni Crisologo ang bata sa lugar na usapan nila ni Epipanyo. Naghihintay doon ang mag-asawa nang dumating siya
Subalit ibang muka ang hinahanap ni Cholo. Bakit ganun? Wala naman po dito ang inay at lolo ko. Hindi kasi sila makakarating, Cholo. Kaya nagbilin sila. Nasunduin ka na lang namin. Kaya halika na. Sumama ka na sa amin, Cholo. Nasabi ko na nga pala sa bata ang totoo. Ano sabi mo? Pinangunahan mo pa kami. Pasensya na. Nangati ang dila ko eh. Hindi ko napigilan sabihin sa kanya na ikaw ang totoong ama niya. Ang kapal din talaga ng mukha mo. Pati ang tungkol doon ay pinangunahan mo. Bakit? Malalaman din naman niya yun ah. Sasabihin niyo rin sa kanya. Medyo nauna nga lang ako. Totoo po ba na kayo po ang tunay kong tatay? Oo anak, tama ka. Ako nga ang totoo mong ama. Kahit hindi ako ang tunay mong nanay, Cholo, dahil may nanay Rosenda ka na, pwede mo rin akong tawaging nanay Lucy. Ang mabuti pa, umuwi na tayo. At alam kong kailangan na ni Cholo ang pahinga. Sa kamalaki ang ipinayat niya sa ilang araw na nasa poder siya ni Crisologo. Hindi ko na yung kasalanan. Pinapakain ko naman siya. Pero mahinang kumain. Nagda-diet yata yan eh. Sige na, iuwi niyo na yan. At salamat nga pala sa binigay mo, Tol. Nasilip ko na sa aking bank account. Pagsisisihan mo ang ginawa mong ito, Crisologo. Masyado kang gahaman. Tama na, Lucrecia. Naibigay na nga sa akin ni Epipanyo ang kailangan ko. Ano pa bang inireklamo ng butsi mo? Tama na yan. Umuwi na tayo, Lucrecia. Hindi niyo po ba ako ihahatid sa amin? Sa ibang araw na lamang, Cholo. Doon ka na muna sa amin. Dinala na ng mag-asawa si Cholo sa kanilang bahay. Nagtatakaman at maraming tanong sa isipan niya ang bata. Subalit pinili niyang manahimik na lang muna. Magara ang silid na inilaan ng mag-asawa para sa bata. Malayong malayo sa simple niyang tinutulugan sa bahay nila. Subalit gaano man karangya at kagara ang silid, ay hindi makatulog doon si Cholo. Naaalala niya ang kanyang nanay at lolo Victor. Samantala, nakarating na rin sa kaalaman ni na Rosenda at lolo Victor na nabawi na si Cholo sa kamay ng aswang na si Crisologo. Salamat naman. At wala na pala sa kamay ng halimaw na yon ang apo ko. Kaya nga po, kasama na po niya ngayon ang kanyang papa at mama niya. Magkakaroon pa kaya tayo ng pagkakataong makasama ang apo ko, anak? Hindi ko po alam, Itay. Pero kahit hindi na natin kapiling si Cholo, alam kong hindi niya tayo makakalimutan. Sana lang kayang pabalikin ng mutya ng kambing na hawak ko ang aking apo. Kaya lang, hindi kasama yon sa kakayahan ng mutya. Kumusta na kaya siya, Tay? Nakakakain kaya siya ng maayos? Sana naman, hindi siya pabayaan ni na Sir Epipanyo at Ma'am Lucrecia. Nasisiguro kong hindi nila pababayaan ang anak mo, Rosenda. Alam mo kung gaano sila kasabik na makasama ang bata. Samantala, silipin naman natin ang kalagayan ni Cholo sa bahay ng mag-asawang Epipanyo at Lucrecia. Kumain ka na, Cholo. Nagluto ko ng spaghetti. Masarap to. Ayoko pong kumain yan. Saka hindi ko po paborito yan eh. Pansit Canton po na binibili po sa tindahan ng niluluto ni nanay para sa akin. Subukan mong tikman tong spaghetti, anak. Tsak na magugustuhan mo yan. Oo nga naman, anak. Masarap magluto ang Mama Lucy mo. Ayoko po. Ano bang gusto mo? Ang gusto ko po ay umuwi na sa amin. Kasi po hinahanap na po ako ni nanay at lolo eh. Please naman po, ihatid niyo na po ako sa amin. Gusto ko na pong umuwi. Hindi kasi pwede, Cholo. Dito ka natitira. Ayoko po dito. Ayoko po dito. Cholo, kami na ang mama at papa mo. Saka yun din ang gusto ng inay Rosenda mo, na dito ka natitira sa amin. Hindi po totoo yan. Hindi po ganun ang nanay ko. Hindi niya po ako ipamimigay sa inyo. Mahal na mahal po ako ng nanay ko. Ngunit kami ang totoo mong mama at papa, hindi ang inay Rosenda mo.
Hindi po totoo ang sinasabi nyo. Nagsisinungaling po kayo. Please lang po, uuwi na po ako sa amin. Kahit hindi nyo na po ako iatid, kaya ko naman pong umuwi mag-isa eh. Huwag sanang matigas ang ulo mo, Cholo. Sabi ko nga sa'yo, dito ka natitira sa amin mula ngayon. Ayoko nga po dito. Doon po ako titira kay Nanay Rosenda ko, hindi po dito. Ito na ang magiging bahay mo, Cholo. Hindi mo ba naiintindihan yon? Dito ka natitira at kami na makakasama mo. Huwag mong sagarin ang pasensya kung bata ka. Lucrecia, ano ka ba naman? Kalma lang. Ganyan talaga. Bata yan eh. Sige na, Cholo. Kung ayaw mong kumain, doon ka na muna sa kwarto mo. Sumunod si Cholo sa iniutos ni Epipanyo. Malungkot at masama ang loob na pumasok ng kanyang kwarto ang bata. Malapit na ako mapikon sa kanya, Epipanyo. Ginagawa na nga natin ang lahat, pero baliwala pa rin sa kanya. Ano ka ba naman, Lucrecia? Natural. Lumaki ang bata kay Rosenda. Kaya hindi natin siya dapat madaliin. Hindi mo siya masisisi. Pero tayo ang mga magulang niya. Kasangkapan lamang si Rosenda. Tayo ang nagplano para magkaroon ng anak. Saka isa pa, anak mo siya, hindi ba? Dugo at laman mo si Cholo. Bigyan muna natin siya ng pagkakataon. Naninibago lamang siya. Hanggang kailan, Epipanyo? Hanggang kailan? Masyado na malaki naging puhunan natin sa batang yan. Mula nang ipagbuntis siya ni Rosenda at ngayong malaki na siya. Malaking halaga nang nawala sa atin dahil sa kagagawan ng kasologo na yon. Huwag mong panghinayangan yun, Lucrecia. Tapos ngayon ano? Mukhang magiging problema pa rin natin ang batang yan. Hayaan mo. Ipaubaya mo na lang muna sa akin si Cholo. Akong bahala sa kanya. Sabi ko nga sa'yo, hindi magiging madali ito dahil hinahanap-hanap pa rin niya ang mga taong kanyang kinalakihan. Pasensya ka na sa akin. Ayoko rin namang magtaas ng boses kay Cholo. Kaya lamang minsan, hindi ko kayang kontrolin ang sarili ko. Alam ko mapapalapit din ang loob ni Cholo sa atin, Lucrecia. Maniwala ka. Yun din nga ang nais ko. Para magkaroon na ng katuparan na matagal na nating pinakaaasam na magkaroon ng kompletong pamilya. Isa pa, kailangan natin si Cholo dahil siya magpapatuloy ng ating lahi at magiging tagapagmana ng mga bagay na pinaghirapan natin. Huwag kang mag-alala. Pasasampat, matutupad din yung mga bagay na inaasam natin. Buo ang pag-asa ng mag-asawang Epipanyo at Lucrecia na darating ang araw na makukuha rin nila ang loob ng bata. Kaya handa silang magtiis at magtiyaga. Yun nga lang, hindi nila alam kung hanggang kailan. Nang umagang yun ay naghahanda si Lolo Victor upang pumunta sa kanyang mga alagang kambing nang makita niya si Ding. Magandang araw po, Lolo Victor. Oh, ikaw pala, Ding. May kailangan ka ba? Nagbalik na po ba si Cholo? Hindi pa, Ding. Po? Andun pa rin po siya sa aswang na kumuha sa kanya? Kawawa naman palang kaibigan ko. Hindi, Ding. Wala na siya roon. Ligtas na ang kaibigan mo. Kaya lamang, hindi pa siya umuuwi. Andun siya sa kanyang ninong at ninang. Doon muna si Cholo ngayon. Hanggang kailan po siya ron? Kasi po, namimiss ko na po talaga ang kaibigan ko eh. Matagal na po kaming hindi nakakapaglaro. Alam mo, Ding, malamang ay miss ka na rin ni Cholo. Saan na po, bumalik na siya. Para po makapaglaro na po ulit kami. Hayaan mo, Ding, at sasabihin ko sa kanya, makakarating ang sinabi mo. Salamat po, Lolo Victor. Umalis na ang batang si Ding. Ramdam niya ang kalungkutan ng bata dahil sa kasabikang makita uli ang kaibigan. Malamang ganun din ang nararamdaman ng kanyang apo. Kaya nga lang, walang katiyakan kung makakapaglaro pa uli ang dalawang bata. Lalo na't hindi napapayag pa sina Epipanyo na ibalik si Cholo. Isa pa, nagkaroon na rin ng kasunduan sina Rosenda at ang mag-asawa. Sa bawat paglipas ng mga araw, bagamat hindi nagiging madali para kay Rosenda, ay unti-unti na niyang pilit na inaalis sa isipan si Cholo.
upang hindi na rin maapektuhan ang pang-araw-araw niyang ginagawa. Kaya lamang, sinisikap man niyang maging abala sa maghapon para hindi na sumagi sa isipan ng bata. Iba naman ang ipinapakita ng kanyang mga panaginip. Cholo! Cholo, anak! Cholo! Wag! Rosenda! Rosenda, gising! Gumising ka! Tay! Nanaginip po ko. Alam ko, anak. Dahil kanina nagsasalita ka habang natutulog. Binabanggit mo ang pangalan ni Cholo. Napanaginipan ko na naman po siya, Tay. Ano bang napapanaginipan mo tungkol sa apo ko? Iniwan na po niya tayo ng tuluyan, Tay. Ayaw niya na po tayo makita. Iyan kasi ang iniisip mo, anak. Kaya yan ang napapanaginipan mo. Sabi ko naman sa'yo, kahit pa tumira doon kina Epipanyo si Cholo, hindi niya tayo basta-basta malilimutan. Anak mo siya at apo ko. Ikaw ang totoo niyang nanay. Iniisip ko kasi, baka kung ano sabihin nilang hindi maganda sa bata, para magbago ang isip ni Cholo. Hindi mangyayari yan. At saka matalino ang batang yun. Pilit na pinagagaan ni Lolo Victor ang nararamdaman ni Rosenda. Ayaw niyang mag-isip ito ng negatibo. Samantala, sa paglipas pa ng mga araw, ay nararamdaman ni na Epipanyo na tila hirap pa rin silang makuha ang loob ng bata. Pagkainip na ang nararamdaman ni Lucrecia, kaya humanap na siya at nagtanong-tanong ng paraan upang mapagbago ang isipan ng bata, hanggang may nakapagpayo sa kanya ng dapat gawin. Nasabi mo may paraan para magbago ang isip ng bata at hindi niya nahahanapin pa mga taong kinalakihan niya. Oo, Epipanyo. May sinabi sa akin na paraan. Ano namang paraan yun, Lucrecia? Ang maisalin na natin sa kanya, ang pagiging ganap na aswang. Hindi na kailangan yun. Sa takdang panahon, kapag nasa tamang edad na si Cholo, ay magiging aswang din siyang katulad natin. Dahil may dugo siya ng aswang. Pero matagal pa ang panahon na yon, Epipanyo. Ngayon na ang tamang panahon para maging aswang ang bata, para hindi na siya mag-isip pang bumalik kina Rosenda. Lucrecia, hindi gawain ng mabubuting aswang ang ibig mong mangyari. Hindi tayo ganun. Alam mo yun. Aswang nga tayo, pero nabubukod tangi tayo sa iba. Yun ang dapat na nating baguhin, Epipanyo. Anong ibig mong sabihin, Lucrecia? Kalilimutan na natin ang pagiging mabuting aswang. At gagawa na rin tayo ng mga bagay na ginagawa ng masasamang uri ng aswang. Ano bang nangyayari sa'yo, Lucrecia? Bakit ka nagkakaganyan? Yun na lang ang tanging paraan para hindi na mag-isip pang umalis sa poder natin ang bata. Kapag naging kauri na natin siya at naging masamang aswang, hindi niya nagugustuhin bumalik pa sa mga taong kinalakihan niya. At tayo na ang kikilalanin niyang mga magulang. Dahil kasama ng pagpasa ng pagiging masamang aswang kay Cholo ay ang pagbabago na rin ng takbo ng kanyang isipan. Magiging parusa yun para sa bata. Alam mo kung anong pinagdaraanan ng mga aswang na gumagawa ng masama. Ang paggasik ng lagim. Nagiging panganib yun sa kanilang buhay. Wala silang kapayapaan at katahimikan. Pero magiging kapalit naman nun ay patuloy natin makakasama ang bata. At gaya ng hangad natin, magiging buo na tayo. Magiging isang pamilya. Natahimik si Epipanyo dahil isa yun sa inaasam niya, ang manatili na sa kanilang piling ang anak. Ang wag na itong makaisip pang bumalik sa kanyang nanay Rosenda at Lolo Victor. Hindi ba tama lang ang naisip ko? Ewan ko. Naguguluhan ako, Lucrecia. Mahalaga ang bawat oras, Epipanyo. Tandaan mo yan. Ngunit, kabutihan lang ng bata ang iniisip ko. Paano kung mapahamak siya? Andito tayo para protektahan siya. Tayo ang magtuturo sa kanya ng buhay ng pagiging aswang. Nag-iisip pa rin si Epipanyo kung dapat ba niyang sang-ayunan ang mungkahi ni Lucrecia o maghihintay na lamang sila ng tamang panahon para sa pagiging mabuting aswang ni Cholo, o yayakapin na nila ang pagiging masamang aswang na ang kapalit ay hindi na mawawala sa kanila
ang bata. Subalit walang kamalay-malay ang mag-asawa na ang mga pinag-uusapan nila ay napapakinggan pala ni Cholo. Nakadikit ang tenga nito sa may pinto ng silid ng mag-asawa, kaya buong-buo niyang narinig ang pag-uusap ng dalawa. Ayoko. Hindi ako papayag. Gagawin nila ako masamang aswang. Ayokong maging aswang. Tumakbo ang bata papasok ng kanyang kwarto, subalit sa pagmamadali ay nabangga niya ang isang bagay na dahilan para lumika ng ingay. Narinig naman yon ng mag-asawang nasa loob ng kanilang silid. Ano yon? Parang may bumagsak ka. Lumabas ng kwarto ang mag-asawa. Hindi na nila naabutan doon si Cholo na nasa loob na ng kanyang silid. Nakita nila ang isang figurin na yari sa kahoy na nasa sahig. Ito palang estatwa. Nahulog mula sa ibaba ng side table. Baka umakyat kaninang alaga nating pusa at nasagi. Siguro nga. Bigla tuloy akong kinabahan. Bakit? Iniisip ko kasi na baka kasi narinig ni Cholo ang pag-uusap natin. Nakasara ang pinto ng kwarto niya. Tsak na natutulog ang bata. Nagtungo ang dalawa sa kwarto ni Cholo. Marahang binuksan yon. Nakita nilang nasa kama ang bata, nakahiga at natutulog. Kaya nawala ang pangamba ng mag-asawa. Subalit kung lalapitan sana nila ang bata na nakahiga sa kama at nakatalikod, malalaman nilang gising na gising yon at nakikiramdam lang. Dahil inakala ng mag-asawa na natutulog ang bata, kaya isinara na nila ang pinto ng kwarto at bumalik na sa kanilang silid upang magpahinga. Nang magdamag na yon, ay hindi dalawin ng antok si Cholo. Hindi mawala-wala sa isip niya ang kanyang mga narinig. Paulit-ulit yon at tila batingaw na lumilikha ng ingay sa isipan niya. Isang bagay lamang ang nasa isip ng bata. Hindi siya papayag na gawing aswang ng mag-asawa, kaya kailangan niyang makaalis sa lugar na yon. Samantala, magdamag na pinag-isipan naman ni Epipanyo ang mga sinabi sa kanya ng asawang si Lucrecia. Kaya sa paggising niya ng umagang yon, ay nakapagpasya na siya. Payag na siya sa nais mangyari ng asawa kung yun na lang ang tanging paraan upang manatili sa kanila si Cholo. Walang katulong sa bahay ang mag-asawa, kundi pinupuntahan lamang sila ng mga taong maglilinis ng bahay o maglalaba ng kanilang mga gamit. Mas gusto nilang walang nakikialam sa kanila, lalo na't ayaw nilang malaman ang kanilang pagiging aswang. Nagluto ng kanilang aalmusalin si Epipanyo. Gigisingin na lamang niya ang asawa kapag nakapagluto na siya, at ganun din si Cholo para sabay na silang mag-aalmusal. Nang matapos magluto si Epipanyo, ay una niyang pinuntahan ang anak upang gisingin yon, at saka na lamang niya isusunod na gisingin ang asawa. Kumatok si Epipanyo sa kwarto ng bata, subalit walang sumasagot, kaya nagpasya siyang buksan ang pinto. Ganun na lamang ang pagkagulat niya nang makita niyang walang nakahiga sa kama. Maayos yun na tila walang gumamit sa buong magdamag. Tinignan ang loob ng comfort room sa loob ng kwarto, pero wala rin doon si Cholo. Kaya nagmamadali siyang nagpunta sa asawa na noon ay kakagising lamang, at agad na ipinaalam dito ang pagkawala ng bata. Sigurado ka ba, Epipanyo? Baka maaga lang gumising at nasa labas. Nawawala siya, Lucrecia. Wala nga si Cholo sa kwarto niya. Yung narinig natin kahapon na may bumagsak. Malamang, hindi yung kagagawa ng isang pusa, kundi si Cholo yon. At posibleng napakinggan niya yung mga pinag-usapan natin. Pero, paano siyang nakatakas? Ewan ko, Epipanyo. Pero, maparaan ng isang batang kagaya niya. Posibleng umakyat siya sa pader para makatakas siya dito. Wala namang ibang pupuntahan yon, kundi ang nanay Rosenda niya lamang. Tama ka. Kaya mamaya, puntahan natin siya ron para bawiin si Cholo at ibalik dito sa bahay. Hindi natin yung basta maisasamang bumalik dito, lalo na kung alam na niya yung mga pinag-usapan natin. Nang mga oras na yon,
Maagang nagising sina Rosenda at Lolo Victor. May mga gawaing bahay na dapat tapusin si Rosenda at si Lolo Victor naman ay kailangan magtungo pa sa kulungan ng mga kambing upang pakainin at painumin ang mga ito. Magkasabay na nag-aalmusal ang mag-ama nang biglang bumukas ang pinto ng bahay. Nagulat at kinabahan ng dalawa na napatingin sa gawing pintuan. Ang gulat na yon ay napalitan ng kasiyahan na may kasamang pangamba. Nakita nila si Cholo. Pagkakita ng bata sa kanyang inay at Lolo Victor, ay patakbong lumapit ito at yumakap. Nay! Lolo Victor! Miss na miss ko na po kayo. Ayaw po nila akong dalhin dito. Tapos sinabi pa po nila na doon na raw po ako titira sa kanila dahil ibinigay niyo po ako sa kanila, Nay. Di po ba hindi naman po yun totoo? Nagkatinginan lamang ang magtatay. Hindi nila kayang sagutin ang mga tanong na yon ng bata. Kaya mas pinili na lamang nilang manahimik at di na yun bigyan pa ng kumpirmasyon. Apo, abay, paano ka nakarating dito? Sinong kasama mo? Wala po, Lolo Victor. Tumakas po ako habang natutulog sila. Ano ka mo? Tumakas ka? Opo, Lolo Victor. Nay, kasi po, ayoko po yung gusto nilang gawin sa akin eh. Ayoko po nun. Gagawin po nila akong aswang. Nagulat ang mag-ama sa sinabi ni Cholo. Ikinuwento na nga ng bata ang lahat ng kanyang narinig na pinag-usapan ni na Epipanyo at Lucrecia. Alam nilang hindi nagsisinungaling si Cholo, kaya pinaniwalaan nila ang mga sinabi nito. Subalit dahil sa ginawa ng bata, ay tiyak nahahanapin ito sa kanila. Ang sama nila! Gusto pa nilang gawin kang masamang aswang! Kasi po, para daw po hindi na po ako bumalik dito, tapos iwanan na po kayo ng tuluyan. Ayoko po nun, Nay. Ayoko po mawalay po sa inyo. Mahal na mahal ko po kayo ni Lolo Victor. Salamat, Apo. Pero hindi ka nila dapat makita dito, Apo. Tiyak na pupuntahan ka nila dito. Ano pong gagawin natin, Tay? Itatago natin si Cholo. Hindi siya maaaring manatili dito sa bahay natin. Saan po natin siya itatago? Pagkatapos magkasundo ang mag-ama kung saan nila itatago ang bata, ay agad itong kinausap ni Lolo Victor. Hindi na nila sinamahan pa ang bata sa lugar na pagtataguan ito dahil alam na yon ni Cholo. May mahigpit na bilin ang matandang lalaki sa kanyang apo na wag itong pupunta sa kung saan-saan, kundi mananatili lamang sa lugar na sinabi ng matanda. Ibinigay din ni Lolo Victor kay Cholo ang kwintas na may mutya ng sungay ng kambing na magagamit ng bata sa anumang panganib na darating at magbibigay din ito ng proteksyon sa kanya. Tanghali na nang dumating kina Rosenda ang inaasahan nilang panauhin. Pagala-gala ang mga tingin ng mga mata ng mag-asawang Epipanyo at Lucrecia nang dumating ito sa tirahan ni na Lolo Victor. Aba, napasyal kayo, Sir Epipanyo. Dahil sa mahalagang sadya namin dito. Alinga-linga po yata kayo, Ma'am Lucrecia. May hinahanap po ba kayo? Nasaan siya? Sino po, Ma'am? Si Cholo. Sandali, ba't hinahanap nyo rito si Cholo? Hindi ba't nasa inyo siya? Ipinaubaya na sa inyo ni Rosenda, hindi ba? Dahil nga, naglabas kayo ng malaking halaga para sa kalayaan ng apo ko. Wala po rito si Cholo. Wala po rito ang anak ko. At kung narito siya, malalaman nyo dahil nga nagkaroon tayo ng kasunduan. Umalis siya sa bahay kaninang madaling araw nang hindi nagpaalam. Diyos ko! Ang anak ko! Nasaan si Cholo ngayon? Saan nagpunta ang batang yon? Teka, nagsasabi ba kayo na totoo? Wala ba talaga rito ang bata? Wala! Hindi siya nagagawi rito. Hindi ako naniniwala sa inyo. Alam kong nagpunta rito si Cholo dahil wala siyang ibang pwedeng uwian kundi dito lamang. Nagsisinungaling kayo! Ba't bakit naman kami magsisinungaling? Kapag may masamang nangyari sa apo ko, mananagot kayong dalawa! Pilit na binabasa ng mag-asawa ang mga reaksyon ng muka ni na Lolo Victor at Rosenda.
upang mula roon ay makita nila kung nagsasabi nga ba sila ng totoo o nagsisinungaling. Talaga bang wala rito ang anak ko? Epipanyo, pinagdududahan mo ba kami? Bakit kami magsisinungaling kung kaligtasan ng apo ko ang nakataya? Umalis siya ng bahay. Tumakas ho siya. Dito lang siya pwede pumunta. Kung may iba man lugar na pwede niyang puntahan, abay saan naman yun? Hindi ko alam, Epipanyo. Sir Epipanyo, Ma'am Lucrecia, hanapin po natin ang anak ko. Nakikiusap ako. Baka kung anong mangyari sa kanya. Ang aswang na dating tumangay kay Cholo, baka kinuha uli siya. Ewan ko. Hindi ako sigurado. Kung si Crisologo nga ang kumuha sa kanya, tsak ipapaalam niya yon sa amin. Dahil tsak, hihingi na naman yun ng kung ano. Bumalik na sa kanilang bahay ang mag-asawa. Subalit, hindi pa rin sila kumbinsido sa sinabi ni na Rosenda na wala sa kanila ang bata at hindi nila alam kung nasaan si Cholo. Epipanyo, nagsasabi kaya lang totoo magtatay na yon? Hindi ko rin alam, Lucrecia, kung dapat ba natin silang paniwalaan. Pero oras na niloko niya tayo. Tuluyan ang mawawalan tiwala ko sa kanila. At may paglalagyan talaga sila. Aalamin muna natin ang totoo, Lucrecia. Ilang ulit na nila tayong pinaglalaruan at niloloko. Sobra na yon. Kailangan managot na sila kapag napatunayan natin na nagsisinungaling ang dalawang yon. Totoo sa loob ni Lucrecia ang pagbabanta na yon. Hindi na niya mapapatawad pa si Rosenda kapag natiyak niyang nagsisinungaling ang magtatay. Samantala, sa lugar na kung saan pinagtatago ni Lolo Victor si Cholo, ay naroon at nag-iisa ang bata. Kasama nito ang mga kambing na alaga ng matanda. May maliit na kubo malapit sa kulungan ng mga kambing at yun ang lugar na itinuro ng matanda upang doon pansamantalang manatili ang bata. Subalit may nakadiskubri na naroon si Cholo. Bulaga! Hoy! Aray! Ang sakit naman doon, Cholo. Nasundot mo yung mata ko. Pambira ka naman talaga, oo. Ay, sorry, Ding. Ikaw naman kasi nanggugulat ka eh. Hayan tuloy. Nawala ka lang ng 1 linggo, nananakit ka na. Eh kasi nga, akala ko, kalaban ka. Ano ka mo, kalaban? Bakit? May kaaway ka ba? Kuwan kasi, may pinagtataguan ako, kaya nandito ako ngayon. Ha? Alam na ba ng Lolo Victor mo na nandito ka? Oo, Ding. Siya nga may sabi na dito daw muna ako at hindi ako pwedeng umuwi sa bahay namin. Teka, Cholo. Sino mo pinagtataguan mo? Ang tatay ko. Talaga? Nagkita na kayo ng tatay mo? Pero, bakit pinagtataguan mo? Eh kasi nga, gagawin nila akong aswang. Ano? Totoo ba sinasabi mo? Oo, Ding. Ibig niya akong gawing masamang aswang. Ang labo naman ang sinasabi mo, Cholo. Ano yan? Kwento sa pelikula ba yan? Ano ka ba naman, Ding? Totoo ang sinasabi ko sa'yo. Magsisinungaling ba naman ako? Gagawin talaga nila ako masamang aswang. Pero syempre ayoko nun. Hindi ako papayag na gawin nila ako masama. Kaya tumakas ako sa kanila para bumalik sa inay ko. Tapos nga, pinagtago nila ako rito. Dapat pala, walang ibang makaalam na nandito ka. Oo, Ding. Kasi nga, hinahanap ako ng papaipipanyo ko eh. Dinadalhan na lamang ni Rosenda ng pagkain ng anak sa lugar na pinagtataguan ito. Tinitiyak niyang walang ibang nakakaalam na naroroon si Cholo. Nag-ingat ka ba nang dumalaw ka sa apo ko, Rosenda? Opo, Itay. Tinitiyak ko pong walang nakasunod sa akin nang puntahan ko po si Cholo para dalhan po ng pagkain. Mabuti naman. Pero Tay, hanggang kailan po natin siya itatago? Hindi ko rin alam. Pero tiyak, gagawa po sila ng paraan para makita ang anak ko. Lingid sa kaalaman ni na Rosenda at Lolo Victor, ay nagbayad na pala ng tao ang mag-asawa upang subaybayan ang mga kilos ni na Rosenda at Lolo Victor. Kaya nalaman nilang nagsisinungaling ang mga ito. Sinasabi ko na nga ba?
Pinaglalaroan nila tayo, Epipanyo. Nagsisinungaling sila sa atin. Alam nila kung nasaan si Cholo at tinatago nila sa atin. Tama ka, Lucrecia. At tuluyan na nilang sinira ang pagtitiwala natin sa kanila. Dapat lamang naparusahan ang mga kagaya nila. Wala na tayong ibang paraan na dapat gawin, kundi tuluyan ng yakapin ang pagiging masamang aswang upang makapaghiganti sa kanila. Tama ka, Epipanyo. Kailangan parusahan sila at ipatikim sa kanila ang ating ngit-ngit. Dapat silang magbayad sa ginawa nilang panloloko sa atin. Kaya ng gabing yon ay lumuhod ang mag-asawang Epipanyo at Lucrecia sa harap ng isang kakaibang uri ng anito. Umusal sila ng orasyon upang tawagin ang espiritu ng dilim na magbibigay sa kanila ng kapangyarihang itim. Kung kaya ang mabuting aswang na nasa kanilang pagkatao ay mapalitan ng espiritu ng dilim para maging masamang aswang. Mabuting aswang sila, pero panluloko ang isinukli sa kanila. Kaya ngayon ay handa na nilang tanggapin ang pagiging masama. Hahanapin din nila si Cholo upang gawing kauri nila at hinding-hindi na siya mahihiwalay pa sa kanila. Pagkatapos ng ginawang orasyon ng mag-asawa, ay binalot ng itim na usok ang lugar kung saan sila nakaluhod. Ang itim na usok ay pumasok sa kanilang katawan. Kasunod noon ay ang pagbabago ng kanilang itsura. Naging mabangis ang kanilang anyo. Nagkaroon ng matutulis na pangil at mahahabang kuko ang kanilang mga kamay. Nagkulay dugo ang kanilang mga mata. Ganap ng sumailalim sa pagkatao nila ang kasamaan. Sila na ang uri ng aswang na maghahasik ng lagim at maghahatid ng kapahamakan sa mga tao. Maliwanag ang buwan ng gabing yon dahil nag-iisa si Cholo sa kubo na pansamantala niyang tinutuluyan, ay nakaramdam ng pagkainip ang bata. Ilang araw na rin kasi siyang namamalagi roon. Bagamat dinadala naman siya ng pagkain, ay hindi sapat yon. Gusto pa rin niyang umuwi sa kanilang bahay. Dahil gabi at alam niyang tulog na ang mga tao, kaya nagpasya ang bata na umuwi muna para dalawin ang kanyang nanay at lolo Victor. Binitbit niya ang isang lumang itak na naroon sa kulungan ng kambing. Magagamit niya yung pananggalang. Hindi naman siya magtatagal. Sisilip lang siya at makikipagkwentuhan sandali at babalik na rin sa kanyang pansamantalang tirahan. Lakad-takbo ang ginawa ni Cholo upang kagad siyang makarating sa kanilang bahay. Nang malapit na siya doon, ay may kakaiba siyang naramdaman sa suot niyang kwintas. Umilaw yon at gumalaw. Ha? May panganib. Yun ang alam kong ibig sabihin ng pagliwanag ng kwintas ko. May panganib na malapit lang sa kinaroroonan ko. Hanggang sa natanaw na nga ni Cholo na may dalawang kakaibang nilalang na nag-aabang sa harap ng kanilang bahay. Hindi maaari. May mga aswang. May aswang sa harap ng bahay namin. Mukhang gusto nilang biktimahin ng nanay at lolo ko. Nagmamadaling tumakbo ang bata papunta sa kinaroroonan nang nakita niyang mga aswang. Handa siyang harapin ang mga ito. Hoy! Mga aswang! Umalis kayo riyan! Anong ginagawa niyo sa harap ng bahay namin, ha? Gulat na napatingin sa kanya ang dalawang aswang. Lingid sa kaalaman ni Cholo, ang dalawang aswang na naroroon ay ang mag-asawang Epipanyo at Lucrecia. Dahil nga sa pagyakap na nila sa kapangyarihan ng kadiliman, ay naging mabangis at nakakatakot na ang itsura nila. Malayong malayo sa dati nilang itsura nang mabuting aswang pa sila. Wag na wag niyong pakikialaman ng lolo at nanay ko! Mananagot kayo sa akin! Nag-aalala at nag-iisip ang dalawang aswang kung ano ang kanilang gagawin. Nagtungo sila roon upang gantihan sina Rosenda at Lolo Victor dahil sa ginawa ng mga ito na pagsisinungaling. Ngunit hindi nila inaasahan na iba ang kanilang darat nandoon, ang kanilang anak na si Cholo na ngayon ay nakahanda upang sugurin sila. Kung ayaw niyo masaktan, umalis na kayo rito! Dahil hindi ako papayag sa masamang plano niyo sa lolo at nanay ko! Hindi pa rin kumikibo ang mag-asawang aswang. Naguguluhan sila sa dapat na gawin. Ayaw niyo talagang umalis, ha?
Kumuha pa kayo ng buwelo para harapin ako! Nagkakamali kayo dahil uunahan ko na kayo, mga pangit na aswang! Hawak ang lumang itak ay inatake ni Cholo ang dalawang aswang. Wala silang ginawa kundi ang umiwas lamang sa pag-atake ng bata. Hindi nila kayang saktan yon, subalit pursigido si Cholo na sugatan ang mga kaharap na aswang. Sige! Kala nyo umiwas lang kayo ng umiwas. Matsatsambahan ko rin kayo. Mapupuruan ko din kayo, mga aswang. At tatapusin ko kayo. Iwinawasiwas at buong lakas na inihahataw ni Cholo ang hawak na itak. Subalit umiiwas lamang ang mga aswang. Samantala, sa loob ng kubo ay nagising na si Rosenda dahil sa ingay na naririnig niya sa labas, kaya ginising na rin niya ang kanyang ama. Tay! Tay, gising! Gumising po kayo! Bakit ba? Ano bang problema, anak? Pakinggan niyo po. May nagkakandaingay sa labas. Saglit na nakinig at nakiramdam si Lolo Victor. Nang natiyak niya na may kaguluhang nangyayari sa labas, agad siyang nagtungo sa bintana at sinilip yun. Rosenda, ang anak mo! Naroon siya! May kalaban siyang mga aswang! Hindi niya tayo pinakinggan, Tay. Pero kabilin-bilin na natin sa kanya na huwag siyang lalabas ng kubo. Wala na tayong magagawa pa sa bagay na yan dahil nandiyan na siya sa labas! Sino kaya mga aswang na kaikwentro niya? Hindi ko alam dahil iba ang kanilang kulay. Hindi sila kakulay ni na Epifanio at Lucrecia nang una natin silang makita. Kung ganon, ibang uri ng aswang. Posibleng inutusan sila ng mag-asawang yun. Tama ka. At dalawang bagay lamang ang sadya nila. Ang kunin si Cholo o patayin tayo. Tay, ano pong gagawin natin? Paano po natin tutulungan si Cholo? Rosenda, taglay ni Cholo ang kwintas na may mutya na sungay ng kambing. Ibinili ko yun sa kanya. Matutulungan siya noon. At yun ang kanyang magiging proteksyon. Tay, gusto ko siya makita. Lumabas tayo, tignan natin sila. Halika, para makita ko kung paano makipaglaban ang anak mo. Lumabas ng bahay ang mag-ama upang mas makita nila at mapanood kung paano tatalunin ni Cholo ang mga aswang nakaharap. Ngunit habang nakikipaglaban ang mag-asawang Lucrecia at Epifanio sa bata, ay namataan nila na lumabas na ng bahay sina Rosenda at Lolo Victor. Hindi kayang saktan ng mag-asawa ang bata, kaya nakaisip ng paraan si Epifanio. Habang nakikipaglaban ang asawang si Lucrecia sa bata, ay sumalisi ang aswang na si Epifanio at pinuntahan sina Rosenda at Lolo Victor. Nagulat ang mag-ama sa biglang paglapit sa kanila ng halimaw at agad na hinila nito si Rosenda. Hinawakan yun sa braso, subalit maagap namang nahawakan din ni Lolo Victor ang isang braso ng anak. Bitiwan mo ako, halimaw ka! Bitiwan mo ako! Hindi mo makukuha ang anak ko! Bitiwan mo siya, halimaw ka! Bitiwan mo ako! Nasasaktan ako! Bitiwan mo ako! Sa kabila ng pagmamakaawa ni Rosenda, ay tila walang naririnig ang halimaw na pilit na humihila sa kanya. At dahil ayaw bitiwan ni Lolo Victor ang kabilang braso ni Rosenda at nakikipaghilahan siya sa aswang, kaya ginamit na ng halimaw ang isang kamay niya at hinawakan sa leeg si Lolo Victor. Sinakal ang matandang lalaki, kasabay ang malakas na pag-atungal ng aswang. Galit na galit naman si Lolo Victor. Walang hiya kang aswang ka! Bitiwan mo, leg ko! Huwag mo ako sakalin! Hindi ako makahinga! Pakawalan mo kami ng ama ko! Pakawalan mo kami! Cholo, anak! Sak Lolo! Tulungan mo kami ng Lolo Victor mo! Tulungan mo kami, anak! Malakas ang sigaw na yon ni Rosenda at narinig yun ni Cholo. Nakita ng bata ang sitwasyon ng kanyang lolo at ng kanyang nanay sa kamay ng halimaw. Kaya nagmamadaling tumakbo si Cholo papalapit sa kinaroroonan ng nanay niya at ng lolo niya upang tulungan ang mga ito. Bago pa nakalapit ang bata, ay binitiwan na ng aswang ang pagkakasakal nito kay Lolo Victor at saka malakas na itinulak at binuhat naman si Rosenda at itinakbong papalayo. Dahil sa pangyayaring yon, ay nalito si Cholo,
kung sino ba ang tutulungan. Ang lolo Victor ba niya na ibinagsak ng halimaw o ang nanay niya na tinangay ng aswang? Sa pagtakas ng aswang, nadala si Rosenda ay tumakbo na ring papalayo ang isa pang aswang na kasama hanggang ganap na silang nakalayo at kinain na ng kadiliman. Tinulungan naman ni Cholo na tumayo ang kanyang lolo Victor na tila napilayan pa dahil napasama ang pagkakabagsak nito. Lolo! Lolo, okay lang po ba kayo? Aray ko! Ang binti ko po masakit! Nahihirapan ako makatayo. May nabali atang buto. Humamak po kayo sa akin. Itatayo ko po kayo. Salamat po. Ang nanay mo, Tinangay po siya ng aswang, Lo. bakit hinayaan mo tangay ng aswang ang nanay mo? Nalito po kasi ako kanina kung sino po ang dapat kong tulungan eh. Walang yan. Sino kaya mga aswang na yon? Mukhang ibang uri sila ng aswang. Lolo Victor, di kaya sila po sina Papa Epipanyo at Mama Lucrecia? Sila lang po ang naiisip kong pwedeng pumunta dito. Pero, iba ang itsura nila, Cholo. Di po ba nasabi ko po sa inyo na handa po sila maging masamang aswang? Kaya baka sila nga po ang dalawang aswang na yon. Dahil napansin ko po kanina habang naglalaban po kami, hindi po nila ako magawang saktan. Hindi po sila lumalaban sa akin. Oo nga. Posibleng sila ngayon na po. Lolo, kailangan ko po silang sundan. Hindi ko po maaaring pabayaan si nanay. Baka kung anong gawin nila sa nanay ko. Ipinasok muna ni Cholo ang kanyang lolo Victor sa loob ng bahay. Saka nagpaalam siya. Sigurado ka ba sa gagawin mo, Apo? Opo, Lolo Victor. Kailangan ko pong alamin kung saan dinala ng mga aswang na yun si nanay para mailigtas ko po siya. O sige, Apo. Mag-iingat ka. Pagpalain ka nawa ng Diyos. Salamat po, Lolo. Saka alam ko pong hindi po ako pababayaan po ng mutya ng kambing at ng Diyos. Sila po magtatanggol sa akin. Samantala, sa lugar kung saan dinala ng aswang si Rosenda, iginapos siya ni Epipanyo upang hindi makatakas. Sa harap din ni Rosenda ay nagpalit ng anyo ang mag-asawang halimaw, kaya nakilala niya ang mga ito. Mga hayop kayo! Kayong dalawa pala mga aswang na yon! Oo, at napuno na kami sa iyo, Rosenda. Sobra na ang ginagawa mong panloloko sa amin. Ano ba sinasabi nyo? Hindi ba't panloloko ang ginawa niyong pagsisinungaling? Sinabi niyong hindi niyo alam kung nasan si Cholo. Pero ang totoo, alam niyo at itinatago niyo siya. Sa halip na ipaalam at ibalik mo sa amin. Baka nakakalimutan mo, Rosenda. Nagkaroon na tayo ng kasunduan. Sinabi mong di baling mawalay sa iyo si Cholo. Ang mahalaga ay buhay at ligtas siya. Pumayag kang sa amin na si Cholo. Kapalit ng pagbabayad namin sa malaking halaga para sa kalayaan niya. Ginawa namin yon. Rosenda, sa simula pa lang ng una nating kasunduan, binayaran ka na namin. Tapos, niloko mo na naman kami ngayon. Paulit-ulit mo kami nililinlang, Rosenda. Wala kang tinupad kahit isa man sa naging kasunduan natin. Patawarin niyo ko. Hindi ko lang kasi kayang mawala ang anak ko. Ngunit anak ko rin siya, Rosenda. At may karapatan din ako sa kanya. Ako ang ama ni Cholo. Intindihin niyo na lang sana ako, Sir Epipanyo. Ma'am Lucrecia. Ilang ulit ka na naming inintindi. Pero ngayon, tapos na yung pag-iintindi namin sa'yo. Sawang-sawa na kami. Napuno na kami. Kukunin namin ang dapat ay sa amin. Dahil sa amin si Cholo. Pero ibang-iba na kayo ngayon. Hindi na kayo katulad ng dati. Masamang aswang na kayo. Yun ang sabi ni Cholo. Wala ka nang pakialam doon. Ito ang buhay na gusto namin. Para hindi na mawala pa sa amin ang aming anak. Kaya ibig bang sabihin nun, gagawin niyo masamang aswang ang anak ko? Oo, tama ka. Napagkasunduan na namin yun ni Epipanyo. At walang sino man na maaaring pumigil sa amin. Hindi ako papayag. Hindi niyo gagawing masamang aswang ang anak ko. Hindi siya magpapailalim sa kadiliman. Wala ka nang magagawa pa. Bakit niyo pa ako isinama rito? Dahil ikaw ang tanging paraan at gagamitin namin para ganap naming makuha si Cholo. Anong ibig niyo sabihin?
Simple lang. Makakalaya ka lamang at makakabalik sa iyong tatay kapag pumayag si Cholo sa nais naming mangyari. Yun ay ang maipasa na sa kanya ang pagiging masamang aswang. Upang nang sa ganon, ay ganap na niya kayong makalimutan at hindi niya nagugustuhin pang bumalik sa inyo dahil mamamalagi na siya sa poder namin. Grabe na kayo! Sumagad na ang inyong kasamaan! Dahil yun na lamang ang paraan upang mabuo ang pamilyang nais ko, Rosenda. Kung sa simula pa lamang ay hindi ka sumira sa naging kasunduan natin, ay hindi naaabot sa ganito ang lahat. Magkakaroon tayo ng kanya-kanyang buhay. Pero anong ginawa mo? Mas pinili mo manloko at hindi na namin papayagan pang maulit at mangyari yun. Wala nang nagawa pa si Rosenda. Masakit sa kalooban niya ang pinaplano ng mag-asawa. Kaya lamang ay hindi na yon magbabago pa. Gusto niyang sisihin ang sarili niya dahil alam niyang may kasalanan din siya sa nangyari. Samantala, nagpaalam na si Cholo upang hanapin ang kanyang ina na tinangay ng aswang. Dahil nga malakas ang kutob niya na ang mag-asawang Epipanyo at Lucrecia ang tumangay sa kanyang nanay Rosenda, kaya babalik siya sa bahay ng mga yon. Gusto sana kitang samahan na po. Pero sa kalagayan ko ngayon, hindi ko alam kung makakaya ko. Hindi na po, Lolo. Dumito na lamang po kayo at magpahinga. Basta gawin mo ang buong makakaya mo, Apo, upang iligtas ang nanay mo. Opo, Lolo Victor. Ang mutya ng kambing na nasa iyong kwintas, magtiwala ka sa kanya. Yan ang gagabay at magliligtas sa iyo, Apo. Opo. Salamat po, Lolo Victor. Huwag kang mag-alala, Apo. Hindi man ako makakasama sa iyo, ay magsasagawa ko ng orasyon para lalo pang palakasin ang kakayahan ng mutya na taglay mo. Bagamat may kabang nararamdaman si Cholo sa kanyang gagawing pagliligtas sa kanyang ina, ay dapat siyang magpakatatag at maging matapang. Mahalagang maiuwi niya ang kanyang nanay. Kung tunay nga na ang kanyang Papa Epipanyo at Mama Lucrecia ang kumuha, ay papanagutin niya ang mga ito. Binabagtas ni Cholo ang daan patungo sa bahay ni na Epipanyo. Pilit niyang inaalala sa isipan ang lugar na yon. Habang naglalakad siya, ay naramdaman niyang tila may tumatakbo at nakasunod sa kanya. Cholo! Cholo, sandali! Uy, Ding! Bakit mo ako hinahabol? Saan ang lakad mo? Ding, may importante akong pupuntahan. Saan nga? Basta! Bakit ayaw mo sabihin sa akin? Kung gusto mo, samahan kita? Hindi pwede, Ding. Aba, bakit naman? Delikado sa pupuntahan ko. Kaya nga sasamahan kita para matulungan kita sa misyon mo. Ano? Alam mo may misyon ako? Sabi mo kasi, mahalaga ang lakad mo, di ba? Eh di misyon yun. Baka kasi mapahama ka lang, Ding eh. Hindi yan. Sa katutulungan nga kita. Di ba nasabi mo na sa akin na may power ka? Andyan, sa suot mong kwintas, di ba? Eh di hihingi din ako ng power dyan para matulungan kita. Teka, pwede kaya yun? Pwede naman siguro. Saka, hindi naman masamang gagawin natin eh. Dahil sabi mo may mahalagang misyon ka. Teka, ano nga ba ang misyon mo? Ililigtas ko si nanay. Tinangay kasi siya ng aswang. Anak ng pitong kagaw, oo. Aswang na naman. Wala talagang kadala-dala mga aswang na yon. Nakakainis na sila. Kailangan makuha ko sa kanila si nanay. Baka kasi kung anong gawin nila sa nanay ko. Kaya nga tutulungan kita. Magkaibigan tayo, di ba? Dapat nagtutulungan tayo at wala tayong iwanan. Ding, baka hanapin ka ng lola mo. Ako nang bahala nun, Cholo. Basta ang gusto ko, tulungan ka. Dahil best friend kita eh. Sasamahan kitang iligtas ang nanay mo. Napaisip si Cholo. Alam niyang hindi nagbibiro ang kanyang matalik na kaibigan. Handa siya nitong samahan kahit pa delikado ang lugar na kanilang pupuntahan. Sure ka ba talaga, Ding? Oo, sabi, ang kulit naman ito. Sure na sure ako, 1,000 million %. At wala na tong atrasan. O ano, ayos na ba? Isasama mo na ako? Sige na nga, makulit ka eh. Yes! Ayos! Salamat, best friend ha! Pakis nga! Mwah!
Uy, ano ba yan? Ito naman may pakiskis pang nalalaman. Para kang Becky niyan eh. Hoy, hindi ako Becky, no? Happy lang ako, Cholo. Baka nakakalimutan mo, hindi birthday party ang pupuntahan natin. Bakbakan yun. Alam ko yun. Kaya nga excited na ako eh. Handang-handa na akong makipagbakbakan. Dahil mararanasan ko na kung paano lumaban sa mga aswang. Pero teka lang pala, ba't ikaw lang ang may armas? Ayan oh, may dala kang itak sa bewang mo. Tapos ako wala. Paano naman ako? Teka, ano bang kaya mong gawin? Eh di ang pumalo. Gaya ng pumalo ng bola sa paglalaro ng baseball. Ayun na yun oh. Kunin mo yung kaputol na kahoy na yun. Yun ang gagamitin mong armas. Sure ka, Cholo? Kaputol na kahoy lang ang armas ko? Oo, pwede na yun. Saka ihingi natin ng tulong sa mutya ng kambing. Tsak, may magagawa siya kung paano yun makakapatay ng aswang. O sige, sabi mo eh. May tiwala naman ako sa'yo, bispren eh. Dapat lang. Okay, tara na. Puntahan na natin yung sinasabi mong bahay para makuha na natin ang nanay mo. Malayo-layo na din ang nilakbay ng dalawang bata. Subalit matalas ang memorya ni Cholo at naalala niya ang bawat daan, kaya nakarating sila sa lugar na kanilang pakay. Kagat na ang dilim nang marating nila ang bahay ni na Epipanyo. May mataas yung bakod. Malamang, nasa loob niyan si nanay. Grabe naman. Ang taas naman ng bakod, Cholo. Para tayo makakapasok dyan. Saka tignan mo. Nakalak yung gate, nakasarado. Wala nang ibang paraan ding. Aakyatin natin yan. Sure ka? Oo. Nanggaling na ako dyan at dumaan din ako sa bakod. Walang mga gwardya dyan, kaya makakapasok tayo na madali. Sige na nga. Sanay naman tayong umakyat ng puno ng duwat at puno ng santol eh. Kaya chicken lang sa atin ang pag-akyat dyan. Oo naman, isa pa. Andito lang ang mutya ng kambing. Sabi ni Lolo, siya ang poprotekta sa akin. Uy. Teka naman. Sa'yo lang? Ikaw lang ang poprotektahan? Eh paano ko? Eh di sorry na lang ako, ganon? Bahala na ako sa buhay ko, ganon ba yon? Cholo naman, hindi yata tama yun. Magkaibigan tayo tapos ikaw lang ang poprotektahan ng kwintas mo. It's unfair. Ito naman, tampururot kagad. Heto na nga, at bubulungan ko na ang mutya para hingin na pati ikaw ay protektahan din niya laban sa aswang na makakasagupa natin. O sige na, gawin mo na. Kausapin mo na yung mutya bago pa tayo umakyat ng mataas na pader na yan. Oo na, heto na nga eh. Hinawakan ni Cholo ang kanyang kwintas. Ipinikit ang mga mata at umusal ito sa mutya. Kailangan niyang tiyakin na maging ang kanyang best friend na si Ding ay matutulungan at mabibigyan din ng proteksyon. Pagkatapos ng ginawa ni Cholo, ay nagtulungan ang dalawang bata upang maakyat ang mataas na bakod at makapasok sa loob ng bakuran ni na Epipanyo. Nahihirapan ang dalawang bata pero handa silang magtiis para sa kanilang misyon. Samantala, patuloy naman ang pagsasagawa ni Lolo Victor ng ritual at paghingi ng tulong para gabayan ang kanyang apo. Hindi niya kasi nasamahan ang kanyang apo, kaya yun lang ang pinakamadaling bagay na magagawa niya, ang ihingi ng tulong si Cholo sa Panginoon at gabayan ito sa gagawing misyon. Sa loob ng malaking bahay ay nasa isang silid si Rosenda. Walang kagamit-gamit ang kwartong yon, kaya nagmumukhang bodega. Sa lugar na yon, ikinulong ni Epipanyo ang ina ni Cholo. Halos hindi nakakatulog si Rosenda. Sari-sari ang pumapasok sa isipan nito. Bigla niyang naalala ang kanyang anak. Nasaan na kaya ang anak ko? Puntahan kaya niya ako rito? Pero sabi ni Sir Epipanyo, ay hihintay nilang magpunta rito si Cholo. Sana nga, puntahan ako rito ng anak ko para iligtas niya. Taglay niya ang mutya, kaya maaari niya akong iligtas. Samantala, malaya nang nakapasok sa loob ng bakuran ang dalawang bata. Malawak ang bakuran ng malaking bahay. Dahil nga sa ilang araw ding namalagi roon si Cholo, kaya napag-aralan niya ang bawat lugar doon. Sa silid ni na Epipanyo at Lucrecia ay napabalikwas ang babae sa pagkakahimbing. Nagising din ang asawa nito. Oh, bakit ka nagising, Lucrecia? Ano yun? Epipanyo, iba ang nararamdaman ko.
Anong ibig mong sabihin, Lucrecia? May ibang nilalang tayong kasama dito sa bahay. Si Rosenda, siya siguro ang tinutukoy mo at nararamdaman mong kakaiba. Hindi, may iba pa. Ang anak kong si Cholo, di kaya nandito na siya? Nagbalik siya para iligtas ang nanay niya. Ngunit wala siyang alam na tayo nga ang kumuha sa nanay niya. Pero wala siyang ibang paghihinalaan, kundi tayo lamang. Halika, lumabas tayo ng kwarto. Puntahan natin si Rosenda. Baka magulat na lang tayo at wala na pala siya. Lumabas ng kanilang kwarto ang mag-asawa at dumiretso sa kwarto na pinagkulungan nila kay Rosenda. Nagulat pa ang babae nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Nakita niyang pumasok roon ang mag-asawa. Nagpalinga-linga sila roon. Maging sa kisame ng silid ay tumingala. May hinahanap ba kayo? Wala naman. Naniniguro lamang. Nag-iisa lang ako rito at wala akong kasama. Nakikita niyo naman siguro. Gusto lang namin tiyakin na nag-iisa ka nga. May inaasahan ba kayong pupunta dito? Oo, si Cholo. Alam naming hindi kanya matitiis. Mahal na mahal ka ng batang yon. Kaya hindi siya papayag na pabayaan ka. Tiyak na hahanapin ka nun. Sakaling makabalik nga rito ang anak ko, humanda kayo dahil hindi niya kayo mapapatawad. Tinatakot mo ba kami, Rosenda? Hindi. Hindi ko kayo tinatakot. Nagsasabi lamang ako ng totoo. Sa isang kubling lugar, sa loob ng bakuran, ay nagtatago ang dalawang bata. Kumukuha sila ng tamang tiyempo kung paano sila makakapasok sa loob ng bahay. Maya-maya pa ay nakarinig ng ingay ang dalawang bata. Kitang-kita nila na isang aswang ang nakapasok sa loob ng bakuran. Cholo! Cholo, tingnan mo! May halimaw, ayun oh! Pumasok siya galing sa labas at dumaan din sa pader. Huwag kang maingay. Baka marinig tayo. Kilala ko siya, Ding. Kilala ko ang aswang na yan. Wow! Astig! May kaibigan kang aswang? Ano ka ba? Hindi ko siya kaibigan. Pero minsan ko na siyang nakasama. Siya yung kumuha sa akin dati. Siya ang aswang na si Mang Crisologo. Ba't narito siya? Taga rito din ba siya? Hindi, Ding. Siya ay kapatid ng Papa Epipanyo ko. Pero hindi ko alam kung bakit nandito rin siya. Alam ko, lumayo na siya pagkatapos na makuha ang perang hinihingi niya. Patay! Baka alam niyang nandito tayo. Hindi yun. Malamang may iba siyang pakay. Anong gagawin natin ngayon, Cholo? Makikiramdam muna tayo. Saka hindi pa natin alam kung saan sa lugar na ito naroon ang nanay ko. Galing ang mag-asawa sa kwartong kinaroroonan ni Rosenda nang magulat sila sa kanilang nakita na nakapasok sa loob ng kanilang bahay. Kumusta, kapatid? Ikaw? Anong ginagawa mo na naman dito? Siya pala. Siya pala ang nararamdaman kong ibang taong narito sa bahay natin. May kapal ka pa talaga ng mukha na bumalik dito, Crisologo. Teka naman, masyado ka namang hati. Ngayon na lang nga tayo ulit nagkita pero galit ka kagad. Dahil hindi ka na dapat nagbalik pa rito. Ano pa ba ang kailangan mo? Ba't ka pa nagpakita sa akin? Nakuha mo ng lahat ng gusto mo. Ibinigay ko na yun sa'yo. Napag-isip-isip ko kasi, nakulang pa pala yun. Kailangan mong dagdagan, Epipanyo. Sumusobra ka na sa pagkagahaman mo. Hindi na nga para sa'yo ang ibinigay ko. Dahil matagal nang naibigay sa'yo ni Papa ang mana na para sa'yo. Pwede ba? Huwag ka nang marami pang dakdak. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Ang kailangan ko ay ang dagdag na pera. Dahil may paggagamitan ako. Wala na akong ibibigay sa'yo. Magbibigay ka ba? O baka gusto mong kunin ko na lang ng buo ang lahat ng meron ka? Anong ibig mo sabihin? Hindi mo ba talaga naiintindihan, kapatid? O nagtatanga-tangahan ka lang? Grabe ka. Napakaganid mo talaga, Crisologo. Ibinigay na nga sa'yo ni Epipanyo ang kanyang kanang kamay. Pati ba naman ang kaliwang kamay niya? Gusto mo pa rin kunin? Napakasakin mo! Sabihin niyo na kung anong gusto niyong sabihin. Wala akong pakialam. Kaya kung hindi mo ibibigay ang pera kailangan ko,
edi kukunin ko ang buong yaman na meron kayo. Kapag namatay na kayo, sa akin mapupunta ang lahat ng yon. Dahil ang anak na meron kayo ay wala sa anumang papeles. Ibig sabihin, ako ang magmamana ng lahat. Hayop ka! Hindi mangyayari yon. Dahil mauuna ka mamatay, walang hiya ka! Mainit ang naging pagtatalo nina Epipanyo at Crisologo. Kaya naging dahilan yon ng pagbabago ng kanilang anyo. Naging aswang ang dalawa at agad na sinugod ang isa't isa. Maging si Lucrecia ay nagbago na rin ng anyo. Tinulungan nito ang asawa upang tiyakin na hindi magtatagumpay ang aswang na si Crisologo. Matindi ang naging labanan at sagupaan ng tatlong aswang hanggang sa makalabas sila sa loob ng bahay. Bagamat nag-iisa si Crisologo, ay hindi siya nagpakita ng kahinaan. Pangil sa pangil, kuko sa kuko ang kanilang naging sagupaan. Tumitilamsik ang dugo sa bawat sugat na sanhi ng kanilang mga pangil. Nagpagulong-gulong sila. Isa man ay hindi magpapatalo. Gagawin ni Crisologo ang lahat para tapusin ang mag-asawa sa hangaring makuha ang lahat ng yaman na meron ang mga ito. Samantala, kitang-kita ng dalawang bata ang mga pangyayari dahil nga umabot hanggang sa labas ng bahay ang kanilang sagupaan. Napapapikit na lamang ang dalawang bata sa kanilang nakikita dahil yun sa mga sugat na natatamo ng naglalabang mga aswang. Tahimik lang na nakamasid sina Cholo at Ding. Ayaw nilang makialam pa sa gulong nangyayari. Saglit na nahinto ang engkwentro ng tatlong aswang. Isa sa mga aswang ang pununan ng sugat, naliligo sa dugo at tila nangihina. Maya-maya pa ay unti-unting nagbago ang aswang na nanghihina na tila malapit ng bawian ng buhay. Nagbago ang anyo nito. Kitang-kita ng dalawang bata kung sino ang aswang na yon hanggang sa malagutan na ito ng hininga. Naku! Si Mama Lucrecia yun! Cholo, parang patay na yata siya. Oo nga, hindi na siya gumagalaw. Nagwala ang aswang na si Epipanyo nang makita ang nangyari sa kanyang asawa. Wala na itong kinatatakutan kahit pa ang kanyang kamatayan. Ang nais niya ngayon ay ipaghiganti ang sinapit ng asawang si Lucrecia. Bago tuluyang umatake si Epipanyo, ay nagpakawala ito ng malakas na atungal bilang pagpapahayag ng kanyang matinding galit. Sa kabuong bangis na sinugod nito ang aswang na si Crisologo. Subalit hindi ito magpapatalo. Kailangan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Hayop ka! Magbabayad ka sa ginawa mo sa asawa ko! Mas naging mabangis at madugo ang sagupaan ng dalawa. Sinakmal ng aswang ang isa't isa. Tila mga asong lobo sila na hindi kayang awatin. Halos naliligo na sa dugo ang dalawang aswang. Mula sa pinagkukublihan naman ng dalawang bata, ay napatayo na si Cholo. Cholo, bakit? Saan ka pupunta? Tutulong na ako! Ano? Sira ka! Kanino ka tutulong? Hindi ko pwedeng pabayaan si Papa Epipanyo ko. Tatay ko pa rin siya, Ding. Huwag na, madadamay ka lang. Masyado silang malalakas. Bahala na. Ipinapaubaya ko na lang sa taglay kong mutya ang kaligtasan ko. Wala nang nagawa si Ding para pigilan ang kaibigan. Mula sa kanilang pinagtataguan ay lumabas si Cholo patungo sa kinaroroonan ng nagpapatayang mga aswang. Tama na yan! Tama na! Saglit na napatigil ang dalawang aswang at napatingin sila sa batang sumigaw. Agad na hinugot ni Cholo ang itak na nasa kanyang bewang. Sumugod ito sa kinaroroonan ng dalawang aswang. Nagliliwanag pa ang suot niyang kwintas at simbilis ng hangin ang kanyang pag-atake patungo sa isang aswang na pinuntirya niya. Hindi siya maaaring magkamali sa anyo ng aswang na si Crisologo dahil nakasama niya na ito. Buong lakas at bilis na itinusok ni Cholo ang hawak na itak sa katawan ng aswang. Napasigaw ang aswang nang maitusok ni Cholo ang kalahati ng itak sa katawan ng halimaw kung saan naroon ang puso nito. Hinugot ng bata ang itak na ibinaon sa katawan at muli sa malalim na sugat
ay bumulwak ang kulay itim na likido mula sa katawan ng halimaw. Pati ang bibig ay lumabas din ang itim at nakakadiring likido hanggang sa unti-unti itong nanghina at bumagsak. Patay na tumimbuwang ang aswang na si Crisologo. Saglit pa ay unti-unting nagbago na ang anyo nito. Bumalik na sa tunay na anyo. Nakakatakot ang itsura nito. Nakabuka ang bibig at nakadilat ang mga mata. Subalit wala na itong buhay. Bumaling si Cholo sa isa pang aswang na si Epipanyo. Napaurong ito nang makitang nakatingin sa kanya ang bata. Nagbago na rin ito ng anyo. Wag maawa ka sa akin, Cholo. Papa, Anak, wag po kayo matakit sa akin. hindi ako lalaban sa iyo, Cholo. Wag mo ko sasaktan. Wala po akong gagawing masama sa inyo. Ligtas na po kayo. Hindi ko akalain na ganyang kakalakas. Salamat sa iyo, anak. Iniligtas ko lamang po kayo sa kasamaan po ni Mang Crisologo. Kaya lamang, wala na ang Mama Lucrecia mo. Hindi ko po siya nagawang iligtas. Anak, may kasalanan ako sa iyo. Sa nanay mo. Alam ko ang dahilan kung bakit nandito ka. Nasaan po si Nanay Rosenda? Ano pong ginawa niyo sa kanya? Wala kang dapat na ipag-alala, anak. Wala kaming ginawang masama sa kanya. Ligtas siya. Gusto ko po makita ang nanay ko. Agad na sinamahan ni Epipanyo si Cholo para makita ang nanay nito. Cholo anak, salamat. Salamat at pinuntahan mo ako rito. Hindi ko po kayo kayang pabayaan, Nay. Ang hayop na yan, si Sir Epipanyo. Siya ang tumangay sa akin at dinala ako sa lugar na to, anak. Alam ko na po yun, Nay. Kailangan parusahan mo siya. Masama siya. Halimaw siya, anak. Rosenda, patawarin mo na sana ako. Kung nagawa ko man yun, dahil ang nais ko lang ay makasama ang aking anak. Ang pagtangay ko sa iyo ay para bumalik sa akin si Cholo. Para ano? Para gawin din siyang masama na katulad niyo. Hindi ko papayagang mangyari yon. Anak, huwag kang makinig sa kanya. Pinaiikot lang niya tayo. Gagawin ka nilang masamang aswang dahil yun din ang ibig mangyari ng asawa niya. Nay, wala na po si Ma'am Lucrecia, Nay. Patay na po siya. Ano? Patay na siya? Oo, Rosenda. Pinatay siya ni Crisologo. Ang kapatid ko sa ama na nais kumuha ng buo kong kayamanan. Rosenda, malaki ang utang na loob ko sa anak mo. Dahil iniligtas niya ako kay Crisologo. Ano, anak? Ginawa mo yun? Opo, Nay. Kasi po, papa ko pa rin po siya. Siya pa rin po ang tunay kong ama. Ayaw mo may mangyaring masama sa kanya? Opo, Nay. Napakabuti ng puso mo, anak. Sa kabila ng ginawa niya sa akin at sa pagbabanta niya sa buhay natin, nagawa mo pa rin siyang tulungan. Kaya nga humihingi ako ng tawad sa iyo, mag-ina. Ngayon handa ko nang tanggapin ang lahat. Kung talagang hindi nakatadhana para makasama ko ang anak kong si Cholo, wala na akong magagawa. Anong ibig mo sabihin, Sir Epipanyo? Hindi ko na kayo guguluhin pa. Kung saan magiging masaya si Cholo, dun siya. Alam kong sa piling ng Tatay Victor mo, magiging masaya ang bata. Magiging masaya na rin ako para sa kanya. Sige na. Maaari na kayong umalis at bumalik sa inyo. Salamat, sir. At nakikiramay po ako sa sinapit ni Ma'am Lucrecia. Nilisan na ni Rosenda, Cholo at Ding ang malaking bahay. Naiwan doon si Epipanyo at pinagluksa ang kamatayan ng kanyang asawa. Pagkalipas ng ilang buwan, ay nagulat si Rosenda sa biglaang pagdating ni Epipanyo sa kanilang bahay. Epipanyo, ano sadya mo rito? Gusto ko pong makita ang anak ko at makausap si Rosenda. Para saan pa? Hindi niyo naman po siguro mamasamain kung ibig ko maging kaibigan kayo, Ma'am Victor, at mapalapit kay Rosenda. Lalong-lalo na po sa aking anak. Kakaiba at puno ng kahulugan ang ngiti ni Epipanyo.
Agad namang nahulaan ng matandang lalaki ang ibig nitong ipahiwatig. Alam na rin ni Lolo Victor ang nangyari sa asawa nito, kaya ibig lang sabihin ay malaya na ang lalaki. Nakita ng matandang lalaki ang kasiyahan ni Cholo sa bawat pagbisita ni Epipanyo sa kanila. Dahil maayos naman ang naging pakikitungo ng lalaki sa bawat pagbisita nito, kaya maayos din ang naging pagtanggap ni Rosenda. Hanggang sa nagulat na lang ang babae nang magpahayag ng interes si Epipanyo. Sir Epipanyo, nanliligaw po ba kayo sa akin? Wala naman sigurong masama. Saka, huwag mo na akong tawaging sir. Epipanyo na lang. Uy, narinig ko po yun. Nay, sige na po. Okay lang po sa akin kung ligawan niya po kayo. Saka di po ba, tatay ko naman po siya eh. Pero anak, alam natin ang pagkatao niya. Kung ang pagiging aswang ko ang iniisip mo, Rosenda, handa kong isuko ang kahit na ano para sa inyo ng anak ko. Maaaring mawala ang aking pagiging aswang. Kung yun lang ang problema, anong ginagawa ng mutya ng kambing? Sa dami ng ipinakita na niyang kakayahan, alam kong matutulungan niya tayo upang mawala ang pagiging aswang ni Epipanyo. Yun ay kung handa ka, Rosenda, natanggapin siya. Siyempre po, Lolo Victor. Di po ba, Nay? Gusto kong manggagaling kay Rosenda ang sagot. Kung ano ang sagot ng anak ko, yun na rin ang sagot ko, Epipanyo. Sa sinabing yun ni Rosenda, ay biglang napayakap si Epipanyo kay Rosenda. Nakangiti naman na nakatingin si Lolo Victor. Samantalang napapapalakpak si Cholo dahil sa hindi niya maipaliwanag na kasiyahan. Sa wakas, natupad ang kahilingan ni Cholo na makilala at makasama ang kanyang tunay na ama. Samantalang natupad din ang matagal ng hiling ni Epipanyo na magkaroon ng pamilya. Masalimuot man ang nangyari sa kani-kanilang buhay, tadhana naman ang gumawa ng paraan para mabuo ang isang tunay na pamilya. Sadyang nakatakdaan lahat ng mga pangyayari para sa katuparan ng kanilang pinapangarap, para sa isang mas maaliwalas na bukas.